Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pasensya na kayo ha, ito lang nakayanan ko. May bigat sa dibdib ng wika ni Arya habang ibinibigay sa mga bata naging kaibigan na ang dalang mga burger. Noong isang araw, ipinangakuan niya mga ito na dadalhan ng masarap na pagkain kapag napili siya bilang main model ng commercial shoot na matagal na niyang pinapangarap na gawin. Malaki ang paghanga ng mga bata sa kanya. Kaya alam niya na umasa rin ng mga ito na mapipili nga siya at sa pinapangarap na commercial ad. Pero dahil bigo siya, nabigo na rin niya ang mga bata. Ate Arya, okay lang to no? At least, tinupad mo ang pangako mo sa amin. Isa pa, masaya na kami na napili ka sa pinapangarap mong role. Mapapanood ka na rin namin ng bongga tuwing makakasilip kami sa TV. Masayang wika ng 13 taong gulang na si Mira. Sinang-ayunan naman ito ng dalawang nakababatang kapatid na sina Joey at Hannah. Isang taon na rin niyang kilala ang mga ito at tuwing napapadaan sa seaside sa Manila Bay, hindi pwede hindi sila magbabatian o magkukwentuhan. Napalapit na ang mga bata kay Arya. Mula ng unang araw, namamalimos ang mga ito sa kanya. Uli ng lubos na ang magkakapatid at nabubuhay na lang sa pamamagitan ng pamamalimos sa seaside at sa iba pang kalapit na lugar. Ayon sa kwento ng magkakapatid, ay iniwan daw ang mga ito sa isang bahay ampunan pero ginustong tumakas doon dahil pinagmamalupitan ng may-ari. Mula noon, mas gusto na lang ng magkakapatid na tumira sa lansangan. Mahirap man daw pero ang mahalaga ay magkakasama ang mga ito. Minsan na rin kasi na tinakang paglayuin ang magkakapatid, muntik nang ampunin ang bunsong si Hannah. Hindi gusto ng magkakapatid na malayo sa isa't isa, kaya minabuti na lang na lumayo at mamuhay ng ganoon. Mabait ang magkakapatid. Hindi ang mga ito ang klase ng namamalimos na basta na lang lalapit at hihingi ng pera. Madalas ay babatiin ka nila muna, magtatanong kung may magagawa ba mga ito, kapalit ng kahit kaunting pera na maibibigay mo. Nagustuhan ni Arya ang ugaling iyon ng magkakapatid. At dahil sadyang malapit sa mga bata, lalo na sa kagaya ng mga ito, naging panata na niya na tulungan ng magkakapatid kapag pakiramdam ay umaangat na siya. Pero hindi kagaya ng mga inaasahan ng mga ito ang nangyari. Sa kabila ng sayang ipinapakita ng magkakapatid, hindi napigilan ni Arya na hindi ipakita lungkot sa mukha. Bigo ako kids, masakit na pag-amin niya. Mula sa pagkagat sa burger na binili niya ay napatigil ang magkakapatid. Sandali pang napanganga. "Huwag kang mag-joke ate," wika ni Joey. Nanlalaki ang mga mata. "Ang ganda-ganda mo, di ka mapipili." "Napili naman ako. Pero minor role lang ulit." Napabuntong hininga siya. "Baka nga hindi niyo pa ako makita dahil sa sobrang liit lang ng role na ibinigay sa akin." Hindi pa nagsalita. Napapalatak si Hannah, saka tumingin sa atin ito. "Ate, babalik ulit tayo sa simbahan. Hindi dininig ni Lord ang prayer natin. Baka kulang pa. Umpisal din tayo. Baka kasi nagiging bad na tayo, kaya hindi tayo pinapakinggan ni Lord." Bigla-bigla ay namilog ang mga mata ni Arya. "Ipinagdasal niyo ko?" "Oo naman ate, ikaw pa. Siyempre, gusto namin ang the best para sa'yo. Isa ka kasi sa mga the best na tao eh," nakangiting wika ni Joey. "Baka nga kulang pandasal natin mga kapatid. Sige, mamaya, babalik ulit tayo." "Ang babait niyo talaga. Pero baka naman hindi lang dahil kulang kayo sa dasal. Baka lang talaga may kulang sa akin, kaya hindi na naman ako napili." Malungkot na wika niya pagkatapos. 25 taon na si Arya at 7 taon na siya sa industriya na pagmamodelo. Pero pakiramdam niya hanggang ngayon ay baguhan pa rin siya. Taon-taon na lang siya nag-aabang kung kailan siya magkakaroon ng big break. Ang akala niya ngayon na ang taon na iyon.
Iyon kasi ang sabi na magpahula siya sa Quiapo. Ngayong taon na raw siya sa swertihin. Pero nangangalahati ng taon, iyon at bigo pa rin siya. Mahirap at mailap man ang swerte, mahal niya ang trabaho. Kaya kahit mukhang hindi siya mahal niyon, nagtsatsaga pa rin siya. May mga biyaya naman siyang natatanggap, pero panay maliliit lang iyon. Sa loob ng 7 taon, 15 beses na siyang nakasama sa mga commercial ads at panay minor role lang. May mga magazine at billboards ad na rin siya na naging proyekto, pero kagaya sa mga commercial, panay minor role lang din. Kahit sa mga ramp show, panay minor role lang din ang nakukuha niya. 18 years old si Arya, nasubukan niya ang mundo ng pagmomodelo. Nasa kolehiyo siya noon at nasa pangalawang taon sa kursong AB Communication. Dahil hirap sa buhay, gusto niya makatulong sa pamilya. Nang aloke ng isa sa mga kaklase na sumali sa racket, ito ang pagsali sa mga iba't ibang klase ng ads para maging income, pumayag siya. Sinuwerteng natanggap siya sa isang commercial at kagaya ng hanggang ngayon, role ay minor din ang una. Nasundan iyon at naging abala na siya sa isa sa mga dahilan kung bakit kinailangan niyan tumigil sa pag-aaral. Isama pa na noong taon din iyon ay inatake sa puso ang nanay Nelly niya na dahilan kung bakit na-paralyze ang kanang bahagi ng katawan nito. Si Nanay Nelly at ang pamilya nito ang kumupkop sa kanya mula nang abandonahin siya ng sariling ina noong 10 taong gulang pa lang siya. Isang prostitute ang kanyang ina at nang binalak na pakasalan ng isang foreigner na naging customer nito, basta-basta na lang siya pinaalis sa magiging maayos na buhay nito. Hindi ro kasi gusto ng foreigner na isama siya sa gagawing pamilya ng mga ito. At mas pinili na kanyang ina ang foreigner kaysa sa sariling anak. Na magdesisyon ng kanyang ina tungkol doon, hindi na iyon ipinagtaka ni Arya. Nung una pa lang ay wala na itong pagmamahal o pagpapahalaga sa kanya. Para sa ina kasi, isa lang siyang pagkakamali. Isa siya sa naging bunga ng trabaho nito at hindi nga masabi kahit ang pangalan ng kanyang ama dahil sa iba't ibang customer. Pero dahil kahit paano ay may konsensya rin ng ina, ay binuhay naman siya nito. Kung may pinagpapasalamat man si Arya na nagawa ng ina, iyon na lang siguro iyon. Pero sa kabila ng lahat, hindi masasabi ni Arya na masama ang buhay niya. Nang tanggihan siya ng ina, ay buong puso naman siyang tinanggap ni Nanay Nelly, ang kapitbahay nila. Biyuda na ang matandang babae at may isang anak na lalaki, si Melvin. 2 taon na tanda sa kanya ni Melvin at dahil sa malapit na age gap ay magkasundo sila. Si Melvin ang itinuturing niyang matalik na kaibigan. Sa piling na mag-ina ay naging maayos ang buhay niya. Hindi man ganoon karangya pero kontento na siya na may isang pamilyang tumanggap sa kanya sa kabila ng ginawa ng ina. Maayos sa pinalaki siya ni Nanay Nelly kahit nahirap din ito sa buhay. Isa lang labandera ang matandang babae at matagal na rin napatay ang asawa. Iyon ang dahilan ni Arya kung bakit malapit siya sa mga katulad ni Mira, Joey at Hannah. Kagaya ng mga ito ay masasabing ulila na rin siya pero maswerte dahil may nag-ampo na tumanggap sa kanya. Gusto niyang tulungan ng magkakapatid dahil nakikita niyang sarili sa mga ito. Kung hindi siya tinanggap ni Nanay Nelly noon, malamang ay ganoon ang buhay niya. Kaya bilang pasasalamat sa naging magandang buhay, sa maliit na paraan ay tinutulungan ni Arya ang 3 magkakapatid. Hinawakan ni Hannah ang balikat niya. Pagkatapos ay mariin itong umiling. Walang mali sa'yo, Ate Arya. Ang ganda-ganda at ang bait-bait mo kaya. Tingnan mo nga, nagawa mo pa kaming ibili pa rin ng burger kahit hindi naman nangyari ang ipinangako mo sa amin. Kiming ngumiti si Arya. Kulang pa yan. Dapat ay marami pa nga ako nagagawa sa inyo. Naiintindihan naman namin, ate. Hindi naman kami humihingi ng malaki. Sapat na sa amin na kahit paano ay may tumutulong sa amin. Wika ni Joey. Isa pa, may pamilya ka, ate. Dapat ay sila lang ang tinutulungan mo. Pero heto ka, kahit alam namin na kagaya namin, may problema ka rin sa pera, tinutulungan mo pa rin kami. Kaya hindi mo kailangan humingi ng tawad sa amin. Wika ni Mira. Ginulo ni Arya ang buhok ng 3 bata. Tama nga ang mga ito. May problema siya sa pera. Maaring marami ang nagsasabi na maganda raw ang trabaho ng modelo at mukhang kumikita ng malaki. Pero kayang kontrahin iyon ni Arya. Paano kasi ay by project lang ang bayad sa kanila. Kung mapili sila sa isang project,
ay wala silang magiging pera at sweldo. Isama pa na marami silang gastusin sa bahay dahil na rin sa kalagayan ni Nanay Nelly. Panay minor role pa ang ginagawa niya, kaya mababa lang ang fee niya. Dahil sa sakit ni Nanay Nelly, marami itong gamot na iniinom. Isama pa ang mga therapy na linggo-linggo ginagawa. Hindi rin ganoon kalaking kita ni Melvin bilang isang factory worker. Kagaya kasi niya ay hindi rin nakatapos sa pag-aaral ng kaibigan. Sapat lang kung ituring ang kinikita nila at minsan pa nga ay kulang pa. Kaya kahit marami pang gustong gawin sa mga batang kagaya ng tatlong magkakapatid ay hindi niya magawa. Tanging maliliit na bagay lang ang nakakaya niya. Pero huwag kang mawala ng pag-asa, ate, ha? Darating din panahon na magiging maayos ang lahat. Mapipili ka rin sa isang major role. Kaya cheer up na, ate, ha? Ang sexy-sexy mo pa man din ngayon. Sumipol pa si Joey pagkatapos. Napangiti si Arya. Kahit ang mga kasamahan sa ad shoot ay iyon din ang sinabi. Kahit modelo, hindi siya ang tipo na babaeng madalas na nagsusuot ng sexy na damit. Madalas ay simple lang siya, na isa siguro sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya umaangat. Pero dahil iyon ang araw, napipili ng mga model para sa pinapangarap na commercial ad, ay ibinigay na niya ang lahat. Commercial shoot kasi iyon ng isang skin product na paborito niyang gamitin. Dream come true iyon sa kanya, lalo na at nangungunang produkto ang lotion sa bansa. Swerte na sa pagkakataong iyon ay napili ang ad agency kung saan siya nakakontrata ang gumawa ng commercial niyon. Inabisuhan din sila ng direktor na magsuot ng sexy na damit na magpapakita ng balat dahil na rin sa klase ng produkto na gagawa ng commercial. Pero sa kabila ng lahat, bigo pa rin si Arya. Isa rin iyon siguro, kaya nilukob siya ng matinding lungkot. Umasa siya at nabigo, ibinigay na niyang lahat. Lumabas siya sa shell niya pero kulang pa rin, may mali pa rin. Pagkatapos ng meeting ay dumiretso siya sa seaside kaya nakita rin na magkakapatid ang suot niya. Nang matapos kumain ng magkakapatid ay sandali nakipagkwentuhan ng mga ito pagkatapos ay nagpaalam na sa kanya na aalis. Tuwing gabi kasi ay nagtatrabaho naman ng tatlo sa isang karinderya sa isang night market. Tumutulong ang magkakapatid doon kapalit ng libreng hapunan pagkatapos. Niyakap ni Arya ang tatlong bata bago umalis. Hinalikan pa siya ng mga ito isa-isa. Dahil sa ginawa, ramdam niya na nakaagaw sila ng atensyon. Noong una pa lang na makita ng mga taong suot niya at suot na magkakapatid at nang nilapitan ng mga ito ay ramdam niya na ilang tao rin sa lugar ay nakatingin sa kanila na mukhang nagtataka. Pero kagaya ng dati, binabaliwala lang iyon ni Arya. Sanay na siya sa mapanghusgang mata ng mga tao. Maraming tao sa seaside, may iilan pa rin na nakatingin na nag-uusig kay Arya. Binaliwala niya ang mga ganoong tingin pero hindi ang tingin ng isang lalaki. May ilang di pa ang layo nito sa kanya. Nakakunot noong lalaki at kahit nagtama ang kanilang mga mata ay hindi man lang ito nag-iwas. Sa halip, lumalim pa ang pagkunot ng noo. Tila nahawa siya sa pagkunot noo ng lalaki. Sino ang lalaking iyon? Bakit tila kakaibang tingin na ibinibigay nito sa kanya sa karamihan sa mga tao roon? Bakit kakaiba rin ang naging reaksyon nito na magtama ang kanilang mga mata? At sa halip na maglihis ng tingin dahil sa pagkahuli niya, tila lalo pa siyang tinitigan ng lalaki. Pero higit sa lahat na bakit para naging kakaiba yata ang tibok ng puso niya sa simpleng pagtatama lang ng mga tingin nila. May kakaiba, naisip ni Arya. Maari niyang iugnay ang malakas sa tibok ng puso sa kaba dahil sa kakaibang lalaki. Pero kahit isipin niya na ganoon, tila ayaw tanggapin ang puso niya. Iba ang kabang nararamdaman niya ngayon. May halong saya kasi ang malakas sa tibok ng puso niya. Iyon ba ay dahil nakakaibang titig at itsura nito? Mukha itong hindi pangkaraniwang Pilipino. Sa mga mata pa lang, makikita na iyon. Mayroon itong mapusyaw na kulay asul na mga titig sa kabilang mata. Dahil na-curious na rin sa ginawang pagtingin ng lalaki, hindi niya maiwasan na bukod sa mga mata ay tignan din ang iba pang parte ng katawan at kabuuan nito. May kalayuan, pansin agad niya na matangkad ito at bumagay rin ang lina katawan. May pagkakokesya ng hitsura ng lalaki. May nakasuot na parang isang artist hat sa ulo nito at naka-overall. Ang weird ng itsura ng lalaki, lalo na at napansin niyang may bakas pa ng pintura sa overall nito.
Siguro ay isa itong artist kaya ganoon. Ang outfit pa nito ay kagaya ng mga pintor na nagkalat sa mga streets sa Italy na napapanood ni Arya sa mga pelikula. Dahil hindi uso sa ganoon sa Pilipinas ang itsura, natagpuan niya na weird ang lalaki. Pero kahit ganoon, hindi niya maitanggi na gwapo ito. Iyon din siguro ang dahilan kung bakit tumibok ng kakaibang puso niya. Nakaramdam tuloy si Arya na pag-iinit ng mukha dahil sa lalaki. Sa kabila ng lahat, nagustuhan niya ang naging titig nito. Nagustuhan niya ito sa unang tingin pa lang. Napakagwapo nito. Pero nang makumpirma ang nararamdaman, ay dagli rin iyong nawala ng pagkatapos niyang pasadahan ng tingin ang lalaki, siya naman ang pinasadahan ng tingin nito. Nawala ang masayang pakiramdam niya nang makita ng iba ang klase ng tingin nito sa kanya. Tingin na nakakaloko, tingin na nagnanasa. Iyon ang nakikita niya sa mga mata nito at nang umisi ito, nakumpirma niya iyon at bahagyan ng laki ang mga mata niya. Dagling napalitan ng takot at masayang pakiramdam sa dibdib niya. Bilang gante sa kabastusang ginawa ng lalaki, ipinaikot ni Arya ang mga mata, saka dali-daling umalis sa lugar. Mabilis na inalayo ni Blake ang babae na kasama niya sa kama matapos sila magsiping. Mabilis din na inayos niya ang sarili. Nagbihis agad siya at kinuha ang wallet. Naglabas siya ng malaking pera at inilapag sa kama sa pagtataka ng babae. Hindi ako prostitute. Reklamo pa at nanlaki rin ang mga mata na makita ang laki ng pera na inilabas niya. Hindi ko binibigyan ng mga babae ng mamahaling alahas, kaya tanggapin mo na yan. Walang emosyon ang wika niya. So, ganoon na lang? Tumango siya. Ano bang inaasahan mo? Ang nangyari sa atin ay napakasaya. Kahit sandaling oras lang yun. Nag-enjoy ako and I want more. Huwag ka munang umalis. Tumayo pa ang babae sa kama upang akitin ulit siya. Ni hindi inalintana sa pagtayo ay makikita niyang hubad na katawan nito. Lumapit sa kanya ang babae. Sinimulan nitong yakapin siya sa likod at halikan sa batok. Pinakiramdaman ni Blake ang sarili pero mukhang hindi na talaga siya muling bibigay kagaya ng kanina. Inalis niya ang kamay na nakapulupot sa katawan niya. Lumayo siya sa babae. Hindi mo ko na-satisfy? Prangkang wika niya. Ano? Halos isigaw na iyon ng babae. Mababakas ang iritasyon sa boses. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Alam ko na nag-enjoy ka. That was a lousy performance, babe. Gusto sanang isatinig ni Blake. Hindi niya sigurado kung ganoon lang talaga kababa ang standard ng babae o sadyang magaling lang talaga siya nang hindi sinasadya. Alam niya na hindi na ibigay ang best dahil ramdam niya na may kulang. Pakiramdam pa nga niya sa huli ay malaki ang pagkainis niya sa sarili. Maganda naman ang babaeng kasama niya, but her beauty was not enough to satisfy him in bed. Kahit tila perpekto ang babae, sa pagresponde at sa ganda ng katawan, parang malaki pa rin ang kulang. Hindi itong hinahanap niya, hindi ang babae ang kailangan niya. Gusto niyang mapamura dahil sa ginawa at iniisip. 2 days ago, umuwi si Blake sa Pilipinas galing sa Italy kung saan siya nakabase. Basta naisipan na lang niya na isipang umuwi sa Pilipinas kung saan siya nagmula. Bilang isang pintor, hawak niyang oras kaya magagawa niya ang lahat ng gustuhin. Kung gusto niya magbakasyon kahit may trabaho, ay magagawa niya. Pero hindi niya ugaling pagsabayin ang leisure at ang trabaho. Kapag nagtatrabaho, gusto niya ay nakafocus lang siya sa ginagawa. Ayaw niya ang distraction. Maraming mga araw na nagkukulong lang siya sa kwarto tuwing nagpipinta. Hindi niya gustong lumabas at maistorbo, lalo na tuwing dinadalaw siya ng husto ng inspiration. Pero dahil ngayon ay isa sa mabibilang na araw kung kailan hindi siya dinadalaw niyon, kailangan niyang humanap ng inspirasyon. Sa paghahanap ng inspirasyon, naisip niya ang Pilipinas. Meron siyang malaking trabaho, kailangan niyang maipinta ng isang magandang larawan sa paglubog ng araw at makikita sa bansang sinilangan at naisip niyang pumunta roon. Isama pa na ilang buwan na rin mula na hindi siya nakakapunta sa Pilipinas, gusto niyang bumisita. Kahapon ay nagpunta na siya sa Manila Bay para tignan ang tanawing gusto niya magkaroon ng inspirasyon sa proyektong gagawin. Sandaling na-inspire siya at nakapagpinta ng ilang oras sa gabi hanggang sa hinila siya sa katawan para matulog. Sa pagising ay nakapagpatuloy pa rin naman siya pero bandang 4:00 ng hapon ay tila nawalan siya ng gana.
Mukhang nilisan siya ng inspirasyon, kaya minabuti niyang bumalik uli sa seaside sa Manila Bay na may makikita napakagandang sunset. Pero sa pagbalik, lalong nawala ang sarili sa konsentrasyon na baling iyon sa iba, sa isang babae. Kilala si Blake bilang seryosong lalaki. Madalas ay nilalarawan din niya ng mga kaibigan bilang walang emosyon, burusko at masyadong matigas. Hindi naman niya itinatanggi iyon, pero hindi ibig sabihin niyon ay hindi siya ang tipo ng lalaki na hindi naaakit. Normal pa rin siyang lalaki. Marami-rami na rin siyang babae na dinala sa kama kagaya ng babae ngayon. Kapag lumalabas, hindi minsan naka-attract siya ng atensyon. Ngayon ngang gabi, ginusto niyang lumabas para ilabas ang kakaibang init na nararamdaman dahil sa nakita ng babae sa seaside na nakapagpagulo ng matindi sa kanya. Nagpunta siya sa bar, nilunod ang sarili sa pag-inom, at nang lumapit ang isang babae na may kasamang interes ay pinatulan niya ito. Nagpunta sila sa hotel, pero kahit ganoon, hindi rin para wala sa isip ni Blake ang babae sa seaside. Pinilit niya na ibaling ang nararamdaman sa babaeng kasama. Pero sa halip na masiyahan at makontento, nainis pa siya sa sarili. Ngayon, alam mo na hindi. Hindi si Blake ang klase ng lalaki na gusto mag-ingat sa mga sinasabi, lalo na sa mga babae. Hindi rin siya ang klase ng lalaki na mahilig magsalita at makipagkwentuhan. Madalas sa tahimik lang siya. Pero kapag nagsalita, madalas ay tumitiklop ang lahat. Masyado siyang prangka at suplado. Ilang tao na nagsabi sa kanya niyon, pero wala siyang pakialam. Akma maglalakad na siya palabas ng hotel ng pintuan ng babae nila na magsalita ulit nito. Ganoon na lang ba talaga iyon? Hindi ako makapaniwala. Hindi ko man lang nalaman ang pangalan mo. Umisi si Blake. Naalala niyang palaging ganoon ang reklamo ng mga babae kapag nililisan na niya ang buhay ng mga ito. Isang kasiyahan naman niya iyon. Kahit kanino ay hindi niya gusto magpakilala sa iba. Mananatiling misteryoso sa karamihan si Blake Artilla, ang masasabing isa sa mga pinakasikat at pinakamatagumpay na pintor sa buong mundo. Sikat siya sa pangalan, pero hindi ang mukha niya. Kilala siya bilang misteryosong pintor at ang misteryoso rin ng international billionaire. Hindi kasi kagaya ng mga naging kaibigan sa childcare na sina Nimbus, Alaric, Easton Jonas at Riker. Hindi siya sumama sa mga photoshoots kapag gusto silang i-feature sa article. Gusto niya ng privacy at masyado niya pinahahalagahan iyon. Ayaw niya na kapag ginugusto pumunta sa isang lugar, ipinagkakaguluhan siya kagaya ng mga kaibigan. Madalas tuloy, ikinakailangan pa ng mga ito ng sariling bodyguard para protektahan ng mga sarili. Dahil sikat, lalo na sa klase ng kasikatan pa na mayroon sila, kailangan mag-ingat ng mga kaibigan. They were billionaires. Silang 6 na magkakaibigan ang may-ari ng pinakamalaki at pinakamatagumpay na kumpanya sa buong mundo, ang Childcare Group of Companies o CCG. Dahil doon, prone sila sa panganib. Pero dahil hindi kilala ang mukha ni Blake, bukod sa kanyang pangalan, hindi siya ganoon. Iniiwasan niya na makipagkilala sa iba, o kung ginagawa man sa iba, ibang sinasabi niyang pangalan. Ayaw niya manganib ang kanyang privacy. Isa siyang artist. Aminado siya sa sarili na malaki ang topak niya. Marami siyang mga weird na gawain, kagaya ng ngalan ng ginawa niya ng hapon na iyon. Dahil sa biglang kawalan ng inspirasyon, nagmadali siya na magpunta sa Manila Bay para lang makuha ulit iyon. Hindi na siya nag-abala na ayusin ang sarili para lang masilayan ang dinarayong sunset. Nagpahiwatig siya sa driver na normal painting attire, white shirt and overalls. Suot din niya ang kanyang artist hat. Nakasanayan niya na magsuot ng ganoon dahil iyon ang palagi sinusuot ng taong nag-ampon sa kanya. Dahil gusto ng matandang lalaki na maging katulad siya nito, sinanay siya na ganoon palagi ang suotin. Maayos naman kung titignan iyon, pero dahil na rin sa ginagawa, ramdam niya na may ilan pang talsik ng pintura sa damit. Hindi na inabala pa ni Blake ang sarili na pansinin ang mga sumunod na sinabi ng babaeng nakatalik. Hindi na importante sa kanya kung ano pang sasabihin nito. Isa lamang ito sa mga babaeng dadating at aalis sa kanyang buhay, ni hindi nga siya nasatisfy sa kanilang gabi at sa kanilang ginawa. Hindi ito importante sa kanya. Hindi ito hinahanap niya. Hanggang sa makauwi, nasa mga nangyari pa rin sa biglang pagpunta sa Manila Bay ang isip ni Blake. Hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang babaeng kanyang nakita. Kakaiba ito.
Ilang minuto rin niyang pinagmasdan ng babae habang tinutulungan at nakikipagkwentuhan nito sa mga pulubi na nagkalat sa lugar. Para siyang kakaiba sa lahat. May malambot na puso, kakaibang kakaiba sa kanya. Pero kahit ganoon, nagustuhan ni Blake ang nakitang ginawa ng babae. After all, isa lang din siya sa mga kabataan na may mahirap na pinagdaanan. Kaya niyang makita ang sarili sa mga pulubi na iyon. Kaya ang gawa ng isang magandang babae magiging isang malaking bagay para sa kanya. Pero hindi lang iyon na nagustuhan niya. Mas nakuha ng babae ang atensyon niya dahil sa itsura nito. Napakaganda nito sa suot ng red velvet dress. Tila out of place ito sa seaside dahil na rin sa itsura. Iniisip ni Blake na baka iyon ang dahilan kung bakit naagaw nito na matinding atensyon niya. Kakaiba kasi ang suot ng babae para itong artista na galing sa isang photoshoot para sa isang sexy magazine. At dahil doon, nagustuhan niya ito. Napakabilis at masyado siya nawiwirtuhan sa kanyang nararamdaman. Pero dahil kilala na rin ni Blake ang sarili, hindi na niya gaanong ipinagtaka iyon. Masyadong kakaiba ang nangyari sa kanya noong mga oras na iyon habang tinitignan niya ang magandang babae. May nararamdaman siya na hindi niya maipaliwanag. Tila hindi lang iyon simpleng pagnanasa. Tila may kakaiba. May nararamdaman siya pero hindi niya gustong isipin kung ano iyon. Nahihirapan siya ipaliwanag. Pero kahit ganoon, hindi gusto ni Blake na siya ang unang lumapit sa babae. Hindi niya gawain iyon. And when nakita niya ang disgusto sa mukha nito, dahilan para lumayo ito sa kanya. And just like that, he lost the girl. But still, she haunted him. Ano bang mayroon sa babaeng iyon? Mga ka-felicidad, love at first sight ba ang nararamdaman ni Blake para kay Arya? Samantaling si Blake ang masasabing bilyonaryong hindi marunong magmahal. Magkaroon kaya ng karugtong ang pagkikita nila ng babae? Abangan!